that two-week deal, Ryan, and what it means for the Strait of Hormuz. It's another warning to Iran over the Strait of Hormuz. If Tehran doesn't open the Strait of Hormuz, the United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it. 2 buwan ng laman ng mga balita ang Strait of Hormuz, ang kritikal na daanan ng 20% ng krudo sa buong mundo, liquefied natural gas, fertilizers at iba pa dahil naiipit ito sa giyera sa pagitan ng United States, Israel at Iran. Ayon sa International Energy Agency, ang Strait of Hormuz na isang makitid na daanan ay may 29 nautical miles o 54 kilometers ang lawak na matatagpuan sa pagitan ng Iran at Oman, pero itinuturing ito na isa sa mga pinakakrusyal na oil transit choke points sa mundo. Kung titinang mabuti sa mapa, sinabi ng shipping analytics firm na Vortexa na ang narrowest point o ang pinakamakitid nitong bahagi ay 24 miles lamang na may 2 shipping lanes na dinaraanan ng mga oil tanker at iba pang mga vessel. Paliwanag naman ni Kevin Rowlands, journal editor sa think tank na Royal United Services Institute, sa dagat laging may paraan para sa rerouting, pero kakaiba ang sitwasyon ng Strait of Hormuz dahil masyado itong makitid para makahanap ng ibang ruta. Sa katunayan, legal na may kontrol sa Strait of Hormuz ang Iran at Oman dahil pinapayagan ng United Nations ang mga bansa na magkontrol sa mga territorial seas ng hanggang 12 nautical miles mula sa kanilang mga coastline. Sa mapa, ang Iran ay may malawak na exclusive economic zone, may halos 1,000 milya ng coastline at mabundok ang hilagang bahagi nito, kaya't strategic din ang Iran sa paglalagay ng kanilang mga armas at listo kapag may mga posibleng banta. Kaya sa kaso ng Strait of Hormuz, kung militarang pag-uusapan, mas may kontrol dito ang Iran dahil sa malakas din nilang naval force, batay na rin sa anunsyo ng kanilang Islamic Revolutionary Guard Corps. Dahil sa kontrol ng Iran, sinabi na nga ng mga eksperto na ginawa na nila itong toll booth para sa mga daraang barko bago makatawid. Bakit nga ba ganito ipaliwanag ang Strait of Hormuz? Masyadong mahalaga ang choke point na ito dahil sinabi ng US Energy Information Administration na nasa 20 milyong bariles ng krudo ang dumaan dito kada araw noong 2025 at importante ang rutang ito para sa global energy security at global economy. Nang isara ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa giyera, naapektuhan agad ang global supply chain, kaya ang resulta, nagtaasan ang presyo ng krudo sa maraming bansa na nauwi na rin sa mataas na presyo ng mga bilihin. Dahil sarado ang kritikal na daanan, ang tanong ng marami, wala bang ibang ruta na pwedeng daanan ang krudo ng mundo? Batay sa reports, may 3 tinitingnang ruta na posibleng daanan ang krudo. Ito ay ang East-West Pipeline ng Saudi Arabia, ang Abu Dhabi Crude Oil Pipeline ng UAE at ang Iraq-Turkey Crude Oil Pipeline. Ang ruta sa Saudi Arabia, na kilala rin bilang Petroline, ay may habang 1,200 kilometers na bumabaybay mula sa Abqaiq Oil Processing Center sa Saudi papunta sa Yanbu Port sa Red Sea. Kaya lang hindi sapat ang kapasidad nito upang saluhin ang Strait of Hormuz. Batay sa mga ulat, ang pipeline na ito ay may kakayahang mag-transport ng hanggang 7 milyong bariles ng krudo kada araw, malayo sa 20 milyong bariles ng krudo kada araw na kayang idaan sa Strait of Hormuz. Bukod dito, delikado rin ang pagdaan sa Petroline dahil sa presensya ng Houthi rebels na umaatake sa mga barkong dumaraan naman sa Red Sea. Ang pangalawang ruta namang tinitingnan ay ang Abu Dhabi Crude Oil Pipeline na may habang 380 kilometers at bumabaybay papunta sa Port of Fujairah sa Gulf of Oman. Ito naman ay kayang magdaan ng hanggang 1.5 million barrels per day ng krudo, pero tila hindi nadagdagan ang kapasidad nito noong mga nakalipas na buwan sa kabila ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng Kepler analyst na si Johannes Robol, nag-average lamang sa 1.62 million barrels per day ng krudo ang dumaan sa Abu Dhabi pipeline mula sa 1.17 million noong Pebrero. Ang ikatlong ruta naman o ang Iraq-Turkey Crude Oil Pipeline na nagkokonekta mula sa Iraq tungo sa baybayin ng Turkey ay may kapasidad na hanggang 1.6 million barrels per day, pero ito'y nakakapagpadaan ng 200,000 barrels per day ng krudo.
Kaya lang kung susumahin, sinabi sa Al Jazeera ni George Voloshin, isang independent energy analyst, hindi kaya ng mga pipeline na ito na maging alternatibong ruta sa Strait of Hormuz. Bagaman pwede namang gawing daanan ng bariles ng krudo ang mga ito, sinabi ni Voloshin na ang mga pipeline na ito ay land-based at mas delikadong bumiyahe ngayon sa lupa lalo pat may gera. Sabi pa ni Voloshin, hindi lang ito mapanganib kundi mahal na. Hindi pa episyente at mabagal pa ang transportasyon ng krudo. Ang isang truck ay kaya anyang magkarga ng hanggang 700 oil barrels depende pa sa bilang ng biyahe nito. Pero libo-libong bariles ng krudo ang kailangan ng mundo para sa mga pangangailangan ng bawat bansa. Kaya't mas mabilis daw talagang idaan ito sa karagatan. Bukod sa tatlong nabanggit, lumabas sa isang report ng The Financial Times na pinag-uusapan ng Gulf countries ang isa pang ruta na pwedeng daanan mula sa Port of Haifa sa Israel, kung saan diretsyo ang krudo sa Europe nang hindi dumadaan sa Strait of Hormuz. Kaya lang sinabi sa ulat na mangangailangan ang ruta ito ng mas maraming infrastruktura na pagsasamahin ang mga pipeline, railways at mga kalye para lang makapag-export ng krudo. Isinusulong din ang India Middle East Europe Economic Corridor na magdudugtong naman sa India papuntang Europe na dadaan sa Middle East. Gaya ng ruta mula sa Haifa, marami ring infrastruktura ang kailangan dito at dadaan naman sa maraming bansa kabilang ang UAE, Saudi Arabia, Jordan at Israel. Kaya lang ang hamon dito, sabi sa ulat, ay ang political interest ng mga bansang dadaanan. Sa ngayon, pinag-uusapan ng isang resolusyon mula sa United Nations na buksan ang Strait of Hormuz gamit ang puwersa, bagay na pinagtatalunan naman ngayon ng mga bansa. Kinontra ng China, Russia at France ang nasabing resolusyon at sa halip ay manawagan na lamang daw ang UN ng dialogo at negosasyon upang hindi na lumala pa ang tensyon sa kritikal na ruta.